Okay. Ano ang biggest culture shock mo? Mahirap bang citizenship exam? Magkano ang sweldo? Walang issue. Pinaka namimiss mo sa Pinas? Good morning guys! Welcome back to the channel. So it's Saturday and it's very sunny and magsa-summer na. So samahan nyo ako, punta tayo ng Home Depot or kaya sa Walmart or Canadian Tire. Maghanap tayo ng tables and chair, probably a patio set para dun sa backyard natin. Okay, let's go! Sige pa. A few moments later. Okay, first stop natin is Canadian Tire. And so we're back guys here sa bahay. Nabili na namin yung mga gamit na kailangan natin dito sa ating backyard. So yun, kailangan pang i-set up. So medyo mainit. So unahin ko muna yung magputol tayong damo. Tapos unahin ko yung payong para para habang inassemble natin yung mga gamit is medyo makulimlim naman. Okay, let's go! Update lang guys, tapos na natin yung patio set. Nakapagod na ako pero tapusin na natin to. Meron pa tayong griller. Okay.
Hello and welcome back! Tapos na ang ating summer backyard project. Actually, second day na to. So, kahapon hindi ko natapos yung pag-assemble kasi para mga 9:30 na ako natapos. Medyo madilim na rin. Since medyo mahirap yung... Hindi naman mahirap. Medyo may... hindi lang talaga tayo marunong mag-assemble. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung ating nagawa. Look at here on my back. So we have our fire pit and mga upuan lang naman. And going to our porch, we have our umbrella and we have our patio set. And dito sa likod natin, makikita natin ang ating grill. Ito yung medyo ako nahirapan ako mag-assemble kahapon. Pakita ko sa inyo yung grill. So, yung grill natin is charcoal siya, hindi siya yung propane gas. Mas gusto namin yung charcoal kasi mas maganda yung lasa ng luto niya kaysa dun sa gas. Okay, so that's it lang sa ating summer project. Okay, so nagtanong ako kanina sa Instagram ng mga question nyo about dito sa Canada. Sagutin natin yan dito sa ating patio. Okay, so let's start answering your questions. So, nagtanong ako sa Facebook and Instagram story ko kung ano yung mga questions nyo. And nilist ko lang siya, tapos kinategorize ko. So, namili lang din ako ng mga questions na tingin ko mas marami ako masasabi kasi yung iba wala naman ako masagot. Okay, category ng immigration and citizenship. So I think dito gagawa na lang ako ng extra na vlog for the timeline from paano ako pumunta dito sa Canada at paano ako naging citizen. Pero yung questions dito is gaano katagal bago ka naging Canadian citizen? So dumating ako dito is December 2018 and student ako noon. Nag-aral ako for 1 year and then after ng graduation ko is nag-apply tayo ng PGWP permit, which is the postgrad work permit. So, mga 1 year din yon. Tapos, naging PR tayo ng 2021. After 2021, parang kinumplete lang natin yung kailangang residency dito sa Canada. And then, nag-apply tayo around 2022. Yes. And then, 2023, that's August 2023, officially Canadian citizen tayo. So, sa tingin ko, medyo nag-align lang talaga din yung fate sa akin. Kasi mabilis lang din yung process. Hindi naman mabilis, pero what I felt is, parang lahat ng application ko is, naging smooth lang siya. Hindi naman ganun kadali. May mga bumps din, pero compare sa mga recent experiences sa mga kaibigan ko na nakilala ngayon, medyo mahirap na talaga ngayon. So, thank you, Lord, for that one. Anong pathway mo? So, sabi ko kanina, student permit pathway tayo noong 2019. Mahirap bang citizenship exam? To be honest, para sa mga Pinoy, it's a no. Madali lang yung exam. Usually kasi, especially meron kang reviewer, merong booklet ng Canadian citizenship exam, as in re-reviewin mo lang yon. So pag na-review mo na yon, as in lahat ng, hindi naman, siguro 95% na questions masasagot mo. Tapos familiarization, ulit-ulitin mo lang yung pagbabasa. Tapos meron akong ginamit na video sa YouTube, yung Canadian citizenship exam practice exam, yon, parang pinapanood ko lang yun tapos sinasagot ko. And majority ng questions doon lumabas din talaga sa exam. Okay,
Next category is trabaho at kita. Anong trabaho mo ngayon? Magkano ang sweldo? So, trabaho ko ngayon, sa bank ako, sa corporate bank ako nag-work. Yung sahod di ko pwedeng i-discuss. Pero yun, nung dumating ako dito sa student, nagtrabaho ako sa Subway. Hindi yung Subway na train, yung Subway na sandwich. Nagtrabaho ako doon. Nagtrabaho din ako sa Walmart as a cashier. Nagtrabaho din ako sa hotel. Naging ano ako doon, housekeeper. Yung minsan nagpapalit ako ng sheets, pero mas madalas ako yung nandun sa back na naglilinis ng mga basura. Maglilinis, ako yung naglalagay ng ako yung nag-handle ng mga sheets para sa malabhan, papunta doon sa mga doon sa laundry room and everything. Tapos, din na nga, napunta na rin tayo dito sa bank natin. Tapos, yun na, corporate job na ulit tayo. Madali bang makahanap ng trabaho? Say it's a no. Mahirap talaga maghanap ng work ngayon. Sa napapansin ko kasi ngayon is, nabibring na rin natin yung nabibring na rin natin yung backer system. So, marami ng immigrants dito sa Canada. So, yung backer system not only sa mga Pinoy, so, marami ding immigrants, syempre, they take care of their own. So, yun. I think yun yung mga napapansin ko. Nag-start na siya mag-umpisa dito. Nag-start na nag-umpisa pa. So, ayun. Kinikilala ba ang experience at degree sa Pinas? Yung experience, yes. Nagamit ko yung international experience ko para mag-apply dito sa Canada. And then yung degree, it's a yes also. But I think they recognize it on a lower level. Usually kapag mag-apply ka, meron sila requirement ng evaluation. So nag-apply ako sa World Education Services ba yun? That's OS. So parang umabot yun ng 1 month. Ipapa-evaluate mo yung degree mo. So yung 5 years accountancy course ko, it's equivalent only for 3 years here sa Canada. Okay, so that's enough for trabaho at kita. Next is yung pamumuhay. Magkano ang renta? So nag-start ako dito when I was a student. Nagirenta ako ng room. So it's a 2-bedroom apartment. Ang nirenta ko lang isang room. Share kami sa bathroom, share kami sa kitchen. It's $450. Yeah, for that one room. And then, kasama na lahat. Utilities and everything. Internet. Yep, kasama na lahat doon. And then, tapos, lumipat ako sa sarili kong apartment. It's a 2-bedroom apartment. It's $950. That's the time na dumating na rin si Ray dito sa Canada. And then, naghanap din kami ng ka-share dito dun sa apartment na yon. So, ayun, parang naghati lang din kami doon sa 950 na yun. And then, come 2021, by the grace of God, nakabili tayo ng bahay. So, naging mortgage na tayo from renting. So, I think, thankful tayo sa part na yun kasi doon nag-start yung pandemic nun. But, bumaba talaga yung market ng bahay nun. So, ayun, medyo nag-take advantage tayo para makabili ng bahay. Hindi pa tayo PR nung nakabili tayo ng bahay. I think I'm still at PGWP. Pero I think allowed nung time na yon. Hindi ko lang sure ngayon I don't think kung allowed or hindi na. Pero you can make your own research na lang din about that. And then, pamumuhay. Magkano ang groceries kada buwan? Depende. Sa amin, gumagastos kami every week ng around $200 for food and everything, plus luho na rin yun. What I mean is luho yung mga eating out, gano'n na rin. Hindi naman kami yung social na kumakain. Parang minsan, tinitreat din namin sarili namin mag-Jollibee, which is expensive nga doon, sa part na yun. Tapos mga McDonald's, yung mga eat out, yun yung pinaka-luxury namin when it comes to groceries. Pero usually yung mga grocery namin is yun nga, $200. Yung good for a week or 2 na rin minsan yun. Okay, nakakaipon ka ba? I would say yes. Yes, meron naman tayong konting ipon.
Pero mas malaki ipon natin nung nagrerenta tayo compared ngayon sa mortgage na tayo. Well, pero sa tingin ko may balik din naman yun kasi yung binabayad natin ng mortgage sa atin na rin naman na yun. Unlike dun sa pagrerenta. Pero both ways nakakaipon din naman. Mas malaki nga rin naipon ko nung nagre-rent tayo. Let's go to the another category which is weather. Totoo bang sobrang lamig? Totoo po, sobrang lamig po. The day na dumating ako dito is, tandang-tanda ako, December 27, 2018, dumating ako dito sa Canada. So, in-underestimate ko yung weather. Kasi nga, medyo sanay tayo sa lamig. Kasi sa office, nung nasa Pinas ako, is malamig din talaga. Parang lagi nasa 18 degrees yung aircon doon. May conditioner. Pagdating ko dito, ang lamig. As in, tapos hindi ko pa alam, kasi hindi pa tayo marunong mag-check ng weather noon. At that, naghanap-hanap, parang uwikot-ikot na ako pagdating ko dito noon sa Canada. Tapos nag-ikot-ikot ako, punta ako sa mga groceries, parang nag-familiarize ko lang yung self ko around sa area. And then tapos, nag-snow. As in, knee-deep snow. Ang taas ng snow. Parang, tapos, hindi pa ako marunong mag-commute, wala pa tayong bus pass or everything, hindi ko pa alam kung paano. So, nilakad ko pa uwi, yung snow nasa tuhod ko na. Pumasok na minsan sa isip ko, tumawag na lang kaya ako ng taxi tapos bayaran ko na lang sa bahay. Kaso hindi ko rin alam kung paano tumawag ng taxi, wala pa tayong cellphone line nun. So, basta, grabe yung first experience ko sa snow. Paano mag-drive sa snow? Dahan-dahan lang. Tapos, kami kasi, yung kotse namin, nagpapalit kami ng winter tires. So, every October, nagpapalit kami ng winter tires and then come May, nagpapalit na kami ng summer tires. So, yun. Doon sa part yung medyo magastos lang kasi papalit-palit ng tires every season. Ano naranasan mo? Pinakamalamig naranasan ko is it's around probably it's minus 36 degrees Celsius but it feels like minus 50 something. So yung sinasabi ko yung what it feels like kasi syempre meron kasamang hangin. So ganon, mas nagpapalamig yung hangin eh. Katulad ngayon, it's around check ko lang yung temperature mabilis. It's 20 degrees but it feels like 11 degrees. So, ayun. Kasi medyo mahangin din. May breeze. Kotse at driving. Next category. Kailangan ba talaga ng kotse? I would say yes. It's a very must. Ang tatanungin niyo ako kung brand new or second hand, depende. Pero on my own experience, mas gusto ko na yung brand new kasi wala akong alam sa sasakyan. So, pag ni-repair yan, wala akong alam talaga. So, mas magastos yun. Sa part ko, I think, so, ever since bumili ako ng kotse, never pa naman siya ni-repair. Walang issue. So, pero kung may alam naman kayo sa sasakyan at tingin nyo mas makakatipid kayo, kunyari may masira lang na something, kaya nyo ayusin, go for it. O kung may kakilala kayong kaya mag-ayos ng mga sasakyan na second hand at nasira, yun lang naman. Pero usually, mga nagbebenta naman dito, paayos naman yung binibenta nilang second hand na kotse. Tapos, ang masasabi ko lang, yung kotse, it's a necessity here. It's not a luxury. Sa Pinas kasi medyo luxury siya pag kotse. Pero yung dito sa Canada, it's a necessity talaga. Magkano ang insurance? Well, maraming factors dito. Unang-una dito is yung length. Paano ba? Length. Ang haba na experience mo sa pagdadrive. Kung school ka ba dito, ng driving school ka ba dito sa Canada. Pag nag-driving school ka, mas mababa yung bibigay ng rate sa'yo. Ano pa ba? Age. It's a factor din yung age. Factor din yung kung nasang province ka dito sa Canada. So, Ontario, mas mataas yung babayaran mong premium. Quebec, compared dun sa mga lalo dun sa may bandang Maritimes area, which is New Brunswick, Nova Scotia, medyo mas mababa dun sa part na yun. Madali ba kumuha ng driver's license? Ang cliche dito is yung mga mas maraming experience ng driving sa Pinas, usually, sa mga kwento nila, is mas nahihirapan silang pumasa sa driver's license exam dito because mayroon na silang habit, which is a bad habit here sa Canada. So usually yung mga, ako parang 1 to 2 years pa lang ako nag-drive sa Pinas nun eh. Pero nung nag-take ako dito is, one take ko lang ng driver's road test is napasa ko na agad. Mayroon ako makakilala, mga more than 10 years na sila nagda-drive sa Pinas. Pagdating dito,
pumapasa lang sila after 3 tries, 4 tries. Ayun. Okay, so I think that's good for car and driving. Healthcare. Libre ba talaga ang healthcare? Yes, everything is free. Yung sister-in-law ko, si Rose, nanganak siya dito. Tapos CS pa. As in, kahit 1 cent wala siyang binayaran. Parang 3 days din siya dun sa ospital. As in, wala siyang binayaran. Kahit yung gamot, wala siyang binayaran. Gaano katagal maghintay sa ER? Matagal. As in, yung experience ko noon, parang, meron kasi akong na-experience. Pumunta ako sa ER ng 7 p.m. Na-check up na ako is, siguro 4 a.m. na. So, ganong katagal yung experience ko nun. Pero I think, tinatry naman nilang baguhin na yung system na ganun. Sulit ba ang healthcare system? I would say yes. Sulit talaga ang healthcare system dito. So, alam talaga natin kung saan napupunta yung tax natin. Family life. Kamusta ang schools? Based sa mga kaibigan ko may anak, okay naman yung school nila. Though, compare sa Pinas, medyo mabagal yung progress ng curriculum nila. For example, kasi on my experience, nag-algebra na kami noon. Starting kami ng basic algebra around grade 5. I think grade 5 wala pa silang ganun. Tapos, yun, addition, subtraction. I think yung pamangkin ko nag-start siya ng grade 3. Which is, I think sa Pinas, grade 1, nag-start na tayo mag-addition, subtraction. Yun lang. Pero, quality ng education is good din naman talaga. Especially yung security ng mga bata dito. So, minsan, ihahatid mo yung anak mo sa school, hanggang doon ka lang sa school grounds. Hindi ka na makapasok sa loob. Tapos, malalak na yung door. So, parang kampante ka din na safe yung anak mo sa school. Next, safe ba sa Canada? As I would say, there are parts, yes. There are parts na din na hindi. It depends. Kahit saan naman siguro, kahit saang bansa, meron ding crime. Pero yung crime rate here is much lower compared sa Pinas nga naman. Pero nakikita ko din kasi yung mga iba, especially yung weeds is legal dito. So medyo nakakita na rin tayo ng mga para ko ba sasabihin na hindi nakaka-offend. Yung mga taong homeless na person na sila submerged dun sa substances na yun. So, pero hindi ka naman nila yun sa experience ko. Huwag mo lang silang papakilaman din talaga. Okay, next topic is culture shock. Anong pinaka-namimiss mo sa Pinas? I would say yung anytime very convenient yung lahat. Kunyari, gusto mong mag-bar, gusto mong mag-mall, gusto makita yung friends mo, yun, madali lang siya. Very accessible lahat. When it comes to here, lahat kailangan ng appointment. Kahit friends mo, kahit makipagkita sa friends mo, appointment din yun. Kasi syempre, busy din talaga sila. So, yun, medyo appointment-based tayo dito sa Canada. Nakakaranas ka ba ng racism? Sa akin, no. Hindi ako nakaranas pa ng racism. I don't want to expand there. Mahirap bang magkaroon ng kaibigan? It's a no. Sobrang dali magkaroon ng kaibigan. Especially Canadians, they are very sweet. Pag smile ka sa kanila, smile lang din sila. Kunyari, naglalakad ka lang, punta ka ng grocery, sabi mo lang, hi, mag-hi din sila sa'yo. Yun. Tapos, yun, parang mas marami pa yung magiging kaibigan mo na locals compare sa sarili mong lahi. Sa part ko ha. Pero di ko lang alam sa iba. So, doon lang sa experience ko, mas marami naging kaibigan na ibang lahi. Pero marami din naman na kaibigan na Pinoy dito. Okay. Anong biggest culture shock mo? Hindi naman siya biggest culture shock, pero ang pinakaayaw ko lang dito is yung hindi nila paggamit ng water sa paghugas ng after mo mag number 2. Medyo ayaw ko lang yung part na yan, pero culture nila yun. Kasi tayo mahilig tayo magtabo, di ba? Tabo, tubig, sabon. Yun lang naman. Mayroon pa ibang questions dito. Mga real talk questions. Ano magandang basahin dito? Masaya ka ba talaga sa Canada? Simple answer, yes. It's a yes. Okay. Ano ang downside ng buhay sa Canada na hindi napapakita sa social media? Ano masasagot ko nun? Downside. I think yung akala ng tao pag nandito ka na is madali na yung buhay. Pero hindi. Kailangan mo din talaga mag-work. So, kung isipin nga din, parang mas maraming ka ng time na na-spend dun sa work mo kaysa sa
bahay or family mo. Kung sa own opinion ko lang, it's okay as long as I can provide. Mas importante sa akin makapag-provide kaysa yung marami nga kayong time sa isa't isa, sama-sama kayo tapos hindi yun naman makain yung gusto nyo makain. Yun lang naman. So, I think I will end my vlog in here. Pero gagawa ko ng, I think, yung vlog sarili para dun sa timeline ko from student to maging Canadian citizen. Okay. This is how I will end my vlog. Thank you for subscribing and bye-bye! Okay. Anong biggest culture shock mo? Mahirap bang citizenship exam? Magkano ang sweldo? Walang issue. Pinaka namimiss mo sa Pinas?